Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Dr. Rob Rances 26 minutes ago. Sabi niya, Sabaoy na ay natulog dire. Bisaya. Tumahimik ka dyan, may natutulog dito. Tungkol ito sa pahayag ni ex-Senator Trillanes. Sabi ni Dr. Rob Rances, don't you get it? The last election, you ran and made it clear the voters don't want you in public office. Aligunggong. So ito yung pahayag ni Senator Trillanes kahapon. Sabi niya, sa 15 members ng Supreme Court ngayon, 12 dyan ay appointees ni Duterte. So, we're not saying na ito ay parang automatically biased na sila, but that should provide the context kung ano ang kinakaharap nila. Parang ganon din kay Ombudsman Martires. Malala nyo, nung before election ng May 12, lumabas ang suspension order ni former Governor Gwen Garcia. Nako, inakusahan na politically motivated yung pagkasuspend ni Governor Garcia dahil Duterte appointee ang ombudsman. Na later on, nagsalita si Ombudsman Martires. Sabi niya na never daw na nakiusap si Pangulong Digong sa kanya nung presidente pa siya para mag-influensya, pagbigyan ganito. Never daw. Pinabayaan lang niya ang ombudsman, gawin lang ang trabaho. So, ganito na naman ito. Nakakulong na ngayong tao eh. Ano pang magagawa ni? Kasi ito, nakikita ko, medyo nangangamba sila siguro sa kahihinatnan ng impeachment case ni VP Sara. Dahil ultimately, ang magdi-decide nito, Supreme Court. Sa nakikita ko lang opinion ko lang ito. Sa Senado, yung dismissal ng impeachment case is most likely sa nakikita ko. Kasi nga, nagpahayag na si Senator Escudero na magiging Senate President. A simple majority of the senator judges, 13, pwede nang ma-dismiss yung impeachment case. At si Senator Marcoleta, yun ang kanyang palaging punto de vista. I-question niya yung jurisdiction ng impeachment court sa kasong ito kasi nga nasimulan ito noong 19th Congress. At ngayon lang ito nangyari na may impeachment case na simulan sa isang kongreso, hindi natapos. Papaano mo ngayon itatawid dito sa 20th Congress? Yun ang jurisdiction. Sinasabi ng iba, dapat daw magkaroon ng trial. Sino yung example lang natin, si Senator Raffy Tulfo. Hindi daw siya papayag na ma-dismiss kaagad ang impeachment case. Dapat magkaroon ng trial. Okay yun. Dahil yun ang kanyang pananaw bilang Senator Judge. Kaya lang nag-iisa siya. Senator Marcoleta, sabi niya, walang trial dahil walang jurisdiction. Yan ang madugo. Yan ngayon ang bloodbath na masasaksihan natin sa August 4 na ang pahayag ni Senator Villanueva, magiging majority floor leader. July 28, opening. Pag nag-open, reorganization muna, mga committees, then August 4, yun na. Balitaktakan na, debate na. At ang unang didebatihan yung jurisdiction. So, pag nagdebatehan, pag may nag-move na isang senador na hindi naman pwedeng pigilan, sabi ng Senate President, ang presiding officer ng korte,
pag may nag-move na madidismiss, botohan. 13 senador. Sa nakikita ko, merong 13 senador na buboto sa impeachment. Kaya, ang takbuhan na ngayon, Supreme Court. Kaya ito na tayo, itong pangamba. Trillanes, De Lima, Hontiveros, mga prosecutors, nangangamba sila na baka ma-dismiss. Kaya ang takbuhan, Supreme Court. So, nasa kamay na ng Supreme Court ang bagay na ito. Kung magde-decide ang Supreme Court na ituloy nyo ang trial, hindi pwede yung dinismiss nyo kaagad. Pag ganyan ang desisyon ng Supreme Court, susunod bang impeachment court? Yun. Baka magkakaroon daw ng constitutional crisis. Kaya yung opinion ng isang ex-president ng Integrated Bar of the Philippines, nakalimutan ko rin yung pangalan, most likely sa mga bagay na ito na more on political in nature, hindi daw makikialam ang Supreme Court. Ibig sabihin, magtatagal yan. Kaya nga, hanggang wala na. So, it's unfair to me, ha? It's unfair na sasabihin mo nang dahil lang sa appointee sila ni Duterte, yung 12 justices, hindi na sila magiging patas. Comments. Auron Evangelista, lami agyod ipagpakong ni silang dilima og tre basta dili uyon ila bayas. Binisaya. Paguntugin daw. Amparo Kalamba. Dying to be relevant again. Nagpapapansin lang. Metcodero Marfil. Bitaw ba, dugay nako na aligunggungan, ani niya, aligunggungan na malalim na Bisaya. Nagagalit, aligunggungan. Michael Mesa, who let the dogs out? O ito, si Poisoning the Well, Mr. Tin Can. Anong problema mo? Zoe Mercado, Trillanes is trying to discredit the Supreme Court as an institution. So, bahala na tayo. Kung basta ko, malaki pa rin ang tiwala ko sa Supreme Court na patas sila. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Yung sweldo natin, namimigay tayo ng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Kusog kayo ang ulan. Una ni siya ang natagaan og yero. Og bisan pa sa kusog kayo nga ulan. Daghang salamat, sir. Salamat siya sa sin nga nahatag sa iya. O karon abot na gid siya sa iyang ipatindog nga balay. Kay kini nakigpuyo lang ni sa iyang amahan. O karon mo na ni ang iyang ipatindog nga balay. So ugma magatop na lang gid ni siya. Kay ulan namang gyud, kusog kayo ang ulan apan sa ilang kalipay di kuha gid nila ang sin. Unang-una akong pasalamatan ang atong Ginoo o kanang atong nag-sponsor. O salamat sa iyang gihatag nga sin kay makabalay na gid ko. Unya nagigpuyo ra ko sa akong mama karon makalain na gid ko. Ya, daghang salamat. Yanda. At salamat ko kay kuan kanang madagan pa ang matagan ani nga kuan ug sin para dagan jud ang magkapanalamat sa inyo ha. O kiran.
Bisang pag ulan, di ko agad na ako akong sin kay excited kay mi. Oo. Na kaming tanan na tagan diri sa sitio Gayton. Oo. So, salamat kayo. Salamat kayo, sir. Oh, salamat. Salamat. Oo.